Bali, nag-layout na kami dito mga kapatid. Ito yung sasabi sa inyo, naka-offset dito ng 1 meter. Pero hindi siya 1 meter mga kapatid, kinuha ko. Bali, siya. Mula dun sa perimeter wall, 105. Para may preparasyon dun sa plastering na 2.5 cm o kaya 1 inches. Para pagka na-plastering na siya, 1 meter siya, clear 1 meter. Bali, naglagay na kami ng tansi. Naka-seatback na siya. Bali, ito yung pinaka gravel bed area yun dito. Bali, dito po dati yung opisina. Malala nyo yung unang video ko doon na framing. Dito yun, bali sinira na. Medyo may pagbabago sa seatback ng 2.5 yung seatback, 1 meter lang yung seatback doon. Mayroon pa lang dyan mga kapatid. Light uboy sa likod. Ayun na, bali ito na yung seatback mga kapatid. 2.5 yan. Bali ito yung light uboy. Bali ito daw po yung pinaka entrance ng mayari ng lupa dyan sa likod. Doon yung exit sa kabila, sa left side. Yung dating ginawa dito perimeter wala, bali sinira din lahat. Wala pong natira, lahat po ay mga patay. Bali yung ginamit namin pang waterfall, pang layout CFR lens. Maganda to mga kapatid, tuwid siya. Hindi katulad ng kahoy na baluktot pa yung kahoy, ito tuwid na siya. Ito na po, bali ito pong CFR lens na to, ito po yung ito po yung elevation ng building. Ayan po yung finish floor line po ng building yan. Bali yung pavement bababa ng 20 dyan. Bali mga kapatid, nagpaplikit na rin kami ng mga stirrup. Tama pong paplikit na mga stirrup mga kapatid. Naka 135 degrees siya mga kapatid. Hindi siya pwede naka-eskwala lang. Ito po yung may mga inspector yung building, kaya lahat ng mga pulong pagka nakasupala ng mga kapatid siya ay reject nila, babagsak nila mga kapatid. Tulad ng mga maigpit yung nakapag-sakpon kami sa planta, yung mga hapon at saka mga britis, napakaigpit. Pag hindi naka-hook na ganito yung stirrup mo, i-reject nila mga kapatid. Napaplikit na ng stirrup yung ibang tao. Yung mga ibang tao nagpuputol para mabilis yung proseso ng trabaho. Bali yung iba gumagawa pa ng barak, gawa na yung barak namin dati dito, tinamaan siya ng nung nag-offset dito yung building, nag-atras ng building dito sa may nag-atras ng 2.5, tinamaan yung barak namin, kaya gumawa kami ng pinibagong baraks. Ayun. Mamaya pagkatapos ng layout nito, pwede na mag-ukay. Yung ibang tao pwede na magpabrikit ng pulong at saka mga parilya para nabuo na itong linggo. Pipilitin namin na makapagbuhos para makahabol sa deadline. Bali may deadline po kasi ito mga kapatid, na siya 3 months lang. Bali 90 days lang ang nito, ang kontrata nitong project namin dito. Yung dito sa may likod, hindi maglalagay ng hindi na ako maglalagay ng palina na pagpapakuha ng tansi. Bali dito na kukuha sa makoda. Mayroon na akong kita yung may guwit na. Ayan po yung niya, layout niya. Bali kukunin na lang yung eskwalado nito bali dito kukuha ng eskwala sa bakod. 105 yung kukunin dyan. Ayan mga kapatid, kumukuha na namin yung eskwala mga kapatid.
Op. Gitu. Sebelah balik. Tes pa. Tes pa. Balik dito pa. Oh. Ganti mo dito. Hipa. Tapat mo yung mukha mo, diretso ganun, oh. Diba? Yeah, go ahead. Ada dulu. Bali, 105 dito mga kapatid. Meters. Bali yung 105 yung kapatid, bali ito po kasi yung area ng hallway. Area ng hallway yan mga kapatid dito. Bali yung 2 meters CR. Yun o. Kita mo dun o. Bumaba, 80. Mas maganda ito mga kapatid, gamitin yung si parallel sa tuwid siya. Hindi ka nagagamit pa ng kahoy. Pagka may si parallel naman, mas maiging gamitin ito. Tuwid siya. Hindi katulad ng kahoy, baloktot. Pag si parallel siya, makukuha mo talaga yung tuwid niya. Kahit sa dulo-dulo ka na lang maglagay ng staka, ayos na. Hindi mo na kailangan mag-sinsin pa ng staka para doon sa pagpakuan. Bali itong area na ito mga kapatid na ito. Dito yung CR. 2 meters siya. Bali ate dito. 2 meters by 2.2. Yung dito yung hallway 1 meter siya, kaya ginawa ko siya pero ginawa ko siya ng 105 mga kapatid para clear pa rin na 1 meter yung hallway. Yun po kasi nakalagay sa plano, 1 meter siya. Yan bali mga kapatid, hukay na po ang kulong. Bali nakapag-layout na. Yung hukay nito mga kapatid 1 meter by 1 meter. 1 meter din yung lalim. Ayan mga kapatid, nakapag-hukay na. 1 meter by 1 meter. 1 meter din yung lalim. Bali yung po ng mga kapatid, 16 mm. Pitong 16 mm. Yung bottom bar, pito din yung top bar. Bali 14 na bakal yung isang karilya.
bali ito po yung mga baka niya. Putulin na. Bali hindi kakayanin ng balikater, video puno niya yung talim niya. Kaya grinder na pangputol. Ayun bali dumating na rin po pala mga kapatid yung I-beam nila. Bali buo po yung I-beam na diniliver. Pinutol na lang. Nilagyan na siya ng butas niya para dyan dyan ililifting yung pag itinayo na dun sa pulong. Bali ibubutas pa yung I-beam dito mga kapatid. Ibubutas dun sa baba. Bali double plate siya mga kapatid. Ibubutas dun. Ipupull dun sa ilalim sa plate niya. Ipupull dito. Tapos pull dito. Lalagyan siya mga kapatid ng may stiffener yan siya mga kapatid. Lalagyan ng stiffener yan. Bali nandito na yung mga stiffener niya. Prepare na lahat. Dito mga kapatid. Ito yung pinaka-stiffener niya sa I-beam. Pupulwin lahat ito mga kapatid. Stiffener niya. Bali makapal na I-beam. Tayo. Tapos naka siya mga kapatid, naka-bibil siya para yung pag nag-full weld matibay. Ayan. Bali ano po mga kapatid, 8 puste po pala itong 4 sa likod, 4 din sa harap. Tapos may wood footing. Pagka depende po mga kapatid sa area. Bali dito sa area na pinagtatayuan siya. Adobe. Pag maganda yung lupa, wood footing lang. So pag sa area mga kapatid na medyo malambot yung lupa, mataas yung tambak, ang design na yan tie-beam. Doon sila bumabase sa tinitingnan nila yung area ng lupa o kung medyo mababa, kailangan may tambakin kailangan naka-tie-beam siya. Medyo pang nakagawa na kami ng tie-beam bali parang dalawang istasyon na ginawa namin na tie-beam. So pag ganito matitigas yung lupa, adobe, siya, wood footing lang. Ayan, mababaw pa lang yung hukay, kawa na siya, adobe na yung lupa niya. Anong naghukay din dyan mga kapatid ng tangke. Bali hindi kinaya ng bako. Kailangan niya i-breaker muna yung ang adobe. Hindi niya kayang i-direct yung hukayin ng kanyang bucket. Kailangan muna breaker muna bago lalakotin ng ng bucket niya. Napakatibay ng adobe. Parang buhay na bato. Talagang umuusok yung pag i-direct niyang hukay ng ng bucket niya, puputok yung kanyang hydraulic hose niya, putok.